nagiging anxious tayo kasi feeling natin, hindi natin kayang kontrolin yung nangyayari sa paligid. Oo. Nagiging control freak tayo. Nagiging control freak tayo. So, pinakamagandang gawin, balikan mo yung mga bagay na ano ba yung kaya mo lang gawin ngayon. Antidote yun para kay anxiety, di ba? Kung ano lang yung focus na pwede mong gawin ngayon, yun lang. Breathe and bear it all. Hey guys, welcome to another episode of the Bear It All podcast. So, welcoming on the third session of the Bear It All podcast live, we are so grateful to have another set of our Bearbies here. Hi everyone. Hello. Ayan. Tonight, we are talking about something many of us experience but don't always know how to put it into words. Anxiety, overthinking, emotional exhaustion, and what it really means to prioritize your mental health. If you've ever found yourself wondering, paano na ba tumigil mag-overthink? Or paano kung pagod na talaga ako? Then this conversation is for you. Helping us navigate these questions is a registered psychologist, registered psycho... Kaya ko to? Psycho. No. Registered psycho. Charis! Why? Registered psychometrician. Yes. Oh, I said that right. Good. And someone who has made mental health conversations more approachable for thousands of Filipinos. Please welcome your millennial psychologist, Rian Portuguese. So, Hi, everyone. Ay, ganda na pangalan mo. Nakaka-beauty queen. Diba? Ganda. Psychologist. Love Portuguese. O, diba? Love it. Tsaka your millennial psychologist na brand mo na talaga yun. Oo nga Na hindi ko yung na-expect. Oo. May susunod na sa'yo. Abangan mo na yung Gen Z psychologist. Oo. Ikaw na rin na mag-train. Diba? Ganda nun. To our Bearbies who are working abroad, I know life away from home isn't always easy. And whenever you decide to send money, syempre gusto mo yung simple, mabilis, at sulit. That's why I recommend TapTapSend. It has zero transfer fees for all mobile banks and e-wallets. So mas malaking portion ng pinaghirapan mo ang siguradong makakarating sa mga mahal mo sa buhay. If you're working in the US, Australia, Canada, UAE, UK, or Europe, download TapTapSend today and use my code TAPDANNY and get an extra $20 for your first Pada Love. Because no matter how far you are, it's always nice to have a simple way to stay connected with the people you love. Now, let's get back to the episode. Okay, so ito naman, we're gonna talk about it's okay not to be okay. Oh, gusto natin yun. Kasi may mga bagay na okay lang naman kung malungkot ka. Hindi naman yun kabawasan. Hindi naman siya masama if hindi ka okay today. Yeah. Diba? You're just going through life. So ito na, ang una nating pag-uusapan is about anxiety. So it feels like we're living in an age where everyone is constantly worried about something. What does it really look like to have anxiety, and why do you think it has become so common today? Ganda ng question. Ganda. Pasabog ka. Rian Portuguese from... Diba? Taga saan ka? So yun nga, yung anxiety, ang ganda. Kasi siguro naman nakapanood yung iba dito ng Inside Out. Oo. Yun, may complicated emotion doon na anxiety. So kung titignan natin, normal naman din talaga yung emotion na anxiety. Mas complex lang siya kay fear kung titignan, di ba? So, ano ba itsura niya? Well, generally, ang itsura niya, syempre, part nito yung minsan nag-overthink ka, may times na parang yung nakakaramdam ka, nagpapawis yung kamay mo, kumakabog yung dibdib mo. And normal siya na indicator sa katawan natin kasi medyo pwedeng uncertain or hindi ganun kasigurado kung ano mangyari sa isang sitwasyon, kaya nakakaramdam ka ng feeling na na-anxious ka. So, normal yun. Kasi di naman natin napipredict agad kung ano mangyari ngayon, di ba? Like ngayon, di ko alam kung ano susunod dito sa mga pag-uusap na to. Pero hindi naman masyadong kinakabahan. So, pero normally, kapag hindi mo alam yun, kakabahan ka ng ganun at mas complex yung feeling na yun kasi pwede nag-overthink ka, etc. Normal siya. So, pag clinical anxiety siguro, yun, anong itsura nun? Mas mahirap kasi debilitating yung feeling. Hindi ka makahinga. Ako ganun ako. Oo, di makahinga. More than pa dun sa nagpapawis yung kamay, yung wala naman siyang parang pinanggalingan. Parang feeling mo out of nowhere. Na-trigger. Biglang ganun yung feeling, di ba? So, pero generally, normal siya. Yun yung itsura niya. Meron tayo lahat na nararanasan na gano'n. Pero para masabi mo na clinical anxiety, siguro mamaya pag-usapan pa natin yun. Yes, no? to deep dive on that. Okay. What's the difference between everyday stress, overthinking, and clinical anxiety? Ayan na. Oo. Yung ganda nun. Kasi
Di ba may times yung mga, yan, kung bakit parang nagiging anxious tayo, dagdagan ko lang yung na-mention ko kanina. Kasi parang di ko dayat na nasagot siya. Bakit dumadaming parang mga taong na anxious ngayon? Kasi tingnan mo naman yung setup ng mundo natin, di ba? Nakaka-anxious talaga. Lahat, tsaka hindi lang yun, parang bukod sa magulo siya, parang kung papansinin natin, nakaset siya na talagang distracted tayong lahat. Parang, Yes. mas marami na ngayong tao ang hindi ganun ka-connected, which is parang ang weird kasi parang at your fingertips, pwede mo kontakin kahit na sino. Pero yung connection in terms of yung physical, di ba, nandyan yung tao, dapat kausapin mo siya, pero hawak mo cellphone. Yes. Di ba, yung quality connection, hindi na siya kasing tulad nung dati. Oo. So, kasama dito syempre yung mga ganyang klase ng distractions because of social media, technology. Sama na rin natin syempre ang daming mga nangyayari. Yeah. Yung social issues, politics, etc. Yung crisis na nararanasan ng economy, di ba? Lahat yun pa nagsama-sama, kasama nung personal life experiences mo, nasa family niyo, di kayo okay, wala kang safe space. So, mas ma-anxious ka. Parang ma-feel mo na hindi ganun ka-sure pala yung mga nangyari everyday. Noong nangyari lalo yung pandemic, parang, di ba, parang talaga, naging totoo yung ganung experience kasi parang feeling mo, dami-dami mong plano before pandemic, bigla na nagka-pandemic, parang ganun lang kabilis na wala lahat sa'yo. Yeah. So kaya kung ikaw ay very anxious ka na nun, parang ma-anxious ka palalo ngayon kasi parang yung mga nangyari, pwede palang mawala anytime. So, kung mapapansin, bakit mas maraming anxious dahil doon? 'Di ba? Yung mga nangyari sa paligid natin, parang very uncertain siya. Very uncertain. No. So parang nakaka-anxious Ang talaga. complex din. Oo. Kasi ang hirap i-comprehend. There are some things that we, because we fear it, we don't want to comprehend it. May ganun tayo, ganda. di ba? Oo. Ay, alam mo, yung sinabi mo na yan, ang ganda kasi yun yung sinatawag namin minsan sa psychology na depende ko anong lens ang gamit mo. Defense mechanism, pwedeng escape mechanism. May mga times na tayong mga tao, dahil ayaw natin i-confront yung katotohanan, dahil dun sa nararanasan natin, dahil di natin kino-confront, nagsa-side quest tayo. Yung mga side quest natin minsan mga maladaptive coping mechanism, meaning yung mga unhealthy habits. Instead na kausapin mo isang tao, i-confront mo, i-workout mo, alcohol use, diba? Drug use, smoke, etc. Diba? O kaya, mas malalala pang mga sitwasyon. Kung highly anxious ka na tao, marami kang mga experiences, halimbawa na hindi maganda sa childhood. Na ma-manifest. May mga traumatic experiences pa. So masyado kang anxious, ino-overthink may mangyari. Feeling mo na pattern mo na yung past experience mo doon sa mga hindi magandang nangyari. Ngayon, pag nandito na yung point na yun na kailangan halimbawa na i-confront siya, i-workout siya, iniisip mo na parang, katulad din yan ng dati eh. So, unahan mo na. May mga ganun maladaptive yung nagiging So, ganun. So, parang, yun escape. Yung Tingin escape mo na hindi ba maganda. masama yung point na lahat tayo, pinangungunahan natin lahat ng bagay? Yung hindi pa naman, naisip ko lang yung problema, hindi pa naman nangyayari. Pinangungunahan na natin. Tingin mo sakit na yun talaga ng mga tao ngayon? Ang hirap ng word, sakit na. Alam ko ba siya sakit? Hindi kasi dapat ganun. Oo, naniniwala Siya dapat din ganon. ako. Oo. Hindi talaga dapat siya ganun. Kaya lang may clear na line siguro dapat kung kailan tayo dapat na medyo manguna ng slide. Kasi survival instinct din yung anxiety. Yes, may plan A, plan B, plan C. Evolutionary, din siya, parang survival na wala tayo dito ngayon sa point na to kung hindi din tayo anxious. Kasi protective mechanism siya eh. Imagine mo kapag kunwari ang dami nangyaring hindi maganda, parang hindi mo napipinpoint kung alin dito yung may mali. Hindi mo iniwasan, deads ka na. Diba? Yeah. So, somehow, survival instinct siya in a way, protective mechanism. Pero kapag pinapangunahan mo siya palagi, to the point na wala naman talagang threat, walang real world na evidence na ito talaga siya, dun masama siya. Kasi instead na mag-okay yung relationship nyo, pero tamang hinala ka, niloloko mo ako, no? Sino-sino ka-text mo yung pala, ka-text na naman yung boss. O kaya yung Yung coworker, nanay, yung kapatid. nanay, yung kapatid. Pero lahat pinangunahan mo na kasi lahat ng mga nanloko sa'yo, di ba? Ganun yung karanasan. So, hindi na gumaganda yung relationship kasi na-pattern mo din siya sa previous experiences. At yun yung sinasabi natin kanina na hindi maganda. So parang pwede rin siyang based on traumas, based on your personal experiences. Pwede rin. Na oo. parang mechanism mo talaga siya na to think ahead. Oo. Ganon. So, pwedeng ganun yung iba na anxious. Kaya ang complicated ng usapin na to na hindi mo pwedeng sabihin na parang pwede siyang i-fit in sa ganito. Kaya kapag tinatanong ako ng ibang tao sa comment section,
very direct yung question nila sa mental health. Ang sagot ko usually, depende. Nababad trip sila kapag ang question Oo, depende. gusto nila direct. Kasi gusto nila direct eh. Kailangan walang paligoy-ligoy. Pero ang tao complicated siya. Hindi mo pwede ikahon ng tao. Complex Tama. siya eh. So, Tama. important din yung pinag-uusapan natin yun para ma-develop din yung critical thinking natin, di ba? Na paano ko ba ito iaangkop sa ganitong klase ng sitwasyon, di ba? Ang ganda nun. Para ako nag-flip-top doon. Kaya nga bars. Sobrang bars nun. Nakagawa ka ng verse. Galing mo doon. Next time, flip-top na lang tayo. Feeling ko lang. Galing mo doon. Okay, next. Why do our minds often imagine the worst case scenario even when nothing has happened yet? Okay, balik tayo ulit sa kanina. Di ba? Tayo sigurista tayo. Gusto natin, nakita na natin all possible things na mangyayari sa isang sitwasyon bago tayo pumasok. Actually, ganun ako, sakit ko yun. Yung parang meron na akong, alam mo yung sa movies, kapag kunyari may nagpa-flashback sa harap mo, ganun ako. Kapag may gagawin ako for the first time, parang ini-imagine ko na kung paano to magpi-play out. Pero hindi pa naman siya nangyayari. But then, ikaw sa mind mo, it's like, ang negative. Parang inisip ko, feeling ko kasi, talaga ako, nag-self-sabotage for the longest time. Kaya feeling ko, laging worst case scenario kaysa sa best case scenario. I feel like ang sakit ko talaga before was to always pangunahan ko yung kakayahan ko. It's always, hindi, merong mas magaling. Meron naman talaga. Totoo yan. Pero magaling din ako. Oo. Diba? I love you for that. Diba? So sabi ko rin sa sarili ko, talaga namang merong mas. Kailangan ko lang i-train yung sarili ko na sabihin din na magaling din ako. Meron din akong i-offer. Hindi porket mas sila sa akin, kabawasan ko na yun. Tama. Hindi yun. Oo. Naging practice siya for me. Until this day, I still practice that. Maganda siyang practice. Ang hirap siguro kapag lumaki ka sa isang household na parang medyo may implied pressure. Yung hindi siya sinasabi directly kung ano yung dapat Nararamdaman mong mo gawin. Pero yung expectation sa'yo, lalo pa kapag may mga nanonood, Tsaka panganay ako. ayun din. Eldest Sige, ako go lang. Diba? Hindi ako. Tapos alam mo ba, okay, sige, go. Ayan na, may magic ka nga. Ang galing mo. Ang galing nung na-mention mo na ganun ka kasi mag-isip, no? So, ibig sabihin may mga positive ka na na-encounter din before doon. Yes. Oo. Pero mas marami yung negative kapag over. Oo. Marang na-overshadow niya over the years. Oo. So yung mga positive sa akin, medyo nakakagulat. Yung parang, ay, talaga? Things are going good for me. Sure ba? Yung parang lagi kang mapapaisip sa life mo kung totoo ba tong nangyayari or nagde-daydream ka lang or ano to, may mangyayari bang masama bukas? Kasi ang ganda masyado. Yung parang... Ang ganda. So, may ganun ka moment. Like, May kunwari may ganun. nagsabi sa'yo na parang, pinuri ka or maganda yung nangyari sa'yo, na-accept mo ba siya kagad or parang nahirapan ka na Nahihirapan i-accept? ako. Alam mo ba, kagabi may lumapit sa akin sa isang party. Sabi niya sa akin, you saved my life. Alam mo, hindi ako marunong mag-react. Oo. Nag-stop ako tapos hinug ko lang siya. Kasi hindi ko alam kung paano, hindi siya nakaregister sa akin ng mabilisan. Yung parang iniisip ko pa rin sa sarili ko na, kasi nandun pa rin ako sometimes kung tama pa ba itong ginagawa ko. Tapos pag nakakarinig ka ng ganun, nare-realize mo sa sarili mo, okay, may tama kang ginagawa. Like, you really keep self-sabotaging yourself. Because I've come face to face with someone who reminded me of what I'm doing is good. Oo. Na hindi ko kailangan dapat i-poison yung mind ko into thinking na hindi ko to deserve or hindi to para sa akin kasi ang dami nagsasabing hindi. Pero hindi, para sa akin to. Oo. Kasi kung nakasave ako ng life, kaya ko pa mag-save ng mas marami pang life. And yun yung mahalaga. Yung mga tao na kilala ka at supportive sila sa kung ano yung mga bagay na magandang nagagawa mo. Yun yung maganda eh. Yung na-mention mo na, kasi may mga noise tayong naririnig, yung mga taong hindi naniniwala sa atin. Yeah. Mm. Most of the time, kapag sobrang lungkot natin, naririnig natin sila. Tapos Yes. naniniwala tayo doon. Kaya maganda na parang nakikita natin yung mga evidence, real world evidence na nagsasabi na nakakatulong sa atin na makita yung wins natin kahit That's gaano true. pa siya ka-small. Kasi nakakatulong yun para ma-develop yung trust. Tsaka nakakabuo ulit siya ng self-worth natin. Kasi kapag, yun yung example ng para ma-stabilize yung paligid natin, maging may control tayo or in charge tayo sa life, diba? Kailangan natin yun eh. Kaya minsan nagiging anxious tayo kasi feeling natin, hindi natin kayang kontrolin yung nangyayari sa Lahat. paligid. Oo. Nagiging control freak tayo. Nagiging control freak tayo. So,
pinakamagandang gawin, balikan mo yung mga bagay na ano ba yung kaya mo lang gawin ngayon. Antidote yun para kay anxiety, di ba? Kung ano lang yung focus na pwede mong gawin ngayon, yun lang. Ano ba yung wins mo ngayon? Ganyan. Kaya maganda na na-recognize mo yung mga bagay na maganda sa'yo. Yun, tulad nun, magandang practice yun yung thank you, ganyan. Yes. Diba? Alam mo yan, kasi nasabihan na rin ako, hindi ka marunong mag-thank you. Hindi ka marunong tumanggap ng compliment. Pero ako nagpa-practice na ako ngayon. Thank you na ako ngayon. Kasi feeling ko dati, pag sinabihan ako ng something good, either ina-etchos lang ako, hindi naman totoo, or like, I don't want to believe that I'm good. Nagkaroon ako ng ganun na parang, no. Like, hindi, you don't receive the compliment because you don't believe the compliment. But it's not the person's fault. It's you who thinks that way of yourself. The person's already telling you you're great. You're good at something. But you in your head don't feel that way. So, hindi mo ma-receive yung compliment niya. And ayaw mo naman i-reject yung tao, di ba? So, ako pinapractice ko talaga ngayon nowadays that I can't do this and, not connect. This is the whole point of the podcast, is to connect. So, I have to connect with myself also. Di ba? That I'm doing this for a reason. I can't, there's a purpose. Di ba? So, I have to also believe it sa sarili ko. Again, note to self talaga. Yung na-mention mo lang ngayon, na-catch ko lang siya, yung parang somehow, yun yung feeling ko na feel din ng iba na parang nasisisi nila yung sarili nila kapag di sila marunong tumanggap nung compliment. Partly, hindi mo naman talaga kasalanan yun. Kasi halimbawa, kung yun yung paulit-ulit na naririnig mo, halimbawa, magaling ka naman talaga, okay ka naman talaga, pero wala ka naririnig na feedback sa mga tao sa paligid mo na magaling ka talaga. Siyempre, normal sa tao na kailangan na validate ka, na affirm ka. Kailangan marinig mo yun. Lalo na kapag bata ka, kailangan, hindi dapat natin inisip na baka lumaki ulo niyan or yumabang yan. Kailangan pa rin natin ng sense of feedback na tama yung ginagawa natin. Kasi, di ba, iba yung feeling na gano'n So kapag kunwari parang hindi ka nakaka-receive ng gano'n pero laging nag-expect na lagi ka mag-deliver, so imagine, parang deliver ka ng deliver, baka eventually lumaki ka na parang perfectionist. Kahit maganda na yung nagawa mo, di ba? Tapos sabihin mo, okay lang yan, kaya naman din ng iba yan kapag nag-focus sila. Oo. Parang hindi mo ever ma-compliment yung sarili mo. Di ba? Or tsaka, meron din akong naalala doon sa sinabi mo kanina, na, ano ba ulitin? Na-lost ako Oo, yung sa perfectionist, diba? Kapag perfectionist, naisip ko din yun, na parang, okay, kaya pala ganyan ako mag-isip paminsan. Kasi parang feeling ko, kung hindi ako perfect, I'm not doing it right. But the truth is, wala akong perfect talaga. Totoo. Kailangan mo talaga magkamali ka. Like, tao ka rin lang naman. Hindi mo naman lahat alam. At hindi ka din naman required na lahat alam mo. Kung nasa space ka, na ganun yung pinaparamdam sa'yo, alis ka na doon. Diba? Alis ka na doon kasi nakakaano talaga siya. Nakaka-consume sa brain. Kaya maganda sa mga nakikinig sa atin ngayon, sabi nga ni Carl Rogers, isang sikat na humanistic psychologist, I am not perfect but I am enough. Bongga. Sabihin natin yan sa sarili natin. Oo, tumingin ka sa salamin, sabihin niyo yun sa sarili niyo every morning. Diba? Tama. Affirm. Ako every time, bago ako mag-live selling, magaling ka. Gaganon ako to sa mirror. Sabi ko sabihin ko in my mind, kung hindi ka mayabang, kasi may toxic culture din kasi tayo dito sa Pilipinas na kapag sinishare mo yung wins mo, yung ibang tao nire-receive nila yun differently. Like, mayabang ka, nagyayabang ka, or tawag dito, may gusto ka patunayan. When in truth, gusto mo lang naman i-celebrate yung win mo. Hindi mo naman minsan pinupost ang isang bagay para magyabang or para ma-comment ka ng tao. Minsan gusto mo kasi i-share. Totoo. 'Di ba? Parang ako, parte na kasi kayo ng life ko. So kung ano yung mga nangyayari sa life ko, gusto ko siyang sinishare. Wala kong, okay lang sa akin kahit hindi kayo mag-comment. It's more of like, parang ano ko na yun, it's my diary. It's my account. Yes. So if I want to share a win, I want to share a loss, I think I'm allowed to do that. It's just the reaction of people. That's what gets to us. Kaya sabi ko, dapat alam mo talaga yung purpose kung anong ginagawa mo sa isang bagay. If may social media ka, ano ba yung reason kung bakit ka may social media? True. Dahil may gusto ka bang ipakita? May gusto ka bang patunayan? Ano bang gusto mo? Or nag-social media ka ba kasi gusto mo lang i-express yung sarili mo? Gusto mo lang siya maging outlet? Which is also okay. Then, block the noise. Diba? True. But again, easier said than done. Yes. Okay, next. What's one thing people do that unintentionally makes their anxiety worse?
Ayan. Yung sinasakyan natin parati yung anxiety ng... kasi di ba pag sumasakay ka doon, like, nagbabranch out siya into questions pa na mas malala. Yung mga worst case scenarios, hilig natin sakyan. So baka magandang gawin natin para mas mabawasan yung anxiety. Instead na parang sasakyan mo siya, maganda rin na, ayoko kasi sabihin na i-challenge mo yung thoughts mo. Kasi may mga na-encounter ako before na challenger. Naglagay ako nung parang CBT level na ano. So yung mga nag-comment parang, yun nga po, akaway ko na po yung sarili ko eh. Kasi parang nung sinabi niyang challenge, away. So napiperceive na gano'n. So gusto ko lang, ano lang siya, simple lang siya na way para matulungan mo yung sarili mo. Instead na sakyan mo yung anxiety mo, mag-focus ka doon sa internal dialogue. So yung internal dialogue, yun yung parang boses mo doon sa sarili mo, na naririnig mo kapag may mga anxious thoughts ka, pakinggan mo siya. Paano ba siya dineliver? Parang nag-aalala ba siya? Kasi again, indicator yan eh, yung emotion na yan kung ano yung nangyari sa paligid. May basihan kaya itong inisip ko? Baka naman, di ba? Parang wala namang threat. Oh, okay tayo, sige. Tuloy na lang muna natin. Baka mas okay itong ganito. So parang instead na, parang kinakausap mo yung sarili mo ng isang, parang kang may kausap na bata. Oo, na nag-aalala siya. Yun yung version mo na parang bata na isipin mo lang na nag-aalala. Tapos yung present self mo yung adult, mas mature, yun yung role na dapat tinitake mo. Ikaw yung nag-guide sa emotions mo. Hindi ikaw yung dapat, alam mo yun, na-dominate ng emotions mo. So maganda na pakinggan mo yung anxiety mo. Yung thoughts na yon, yung na-anxious ka, i-feel mo siya, saan kaya siya nanggagaling? Huwag mong takbuhan. Huwag mong takbuhan, embrace mo siya. So feeling ko yun yung simple na hindi nagagawa minsan ng iba kasi parang ang dali-dali nilang sakyan na, nga, baka ganito, baka ganyan. So maganda mag-take ng pause, pakinggan mo siya, saan siya nanggagaling. At ano na feel mo doon, embrace mo. Kasi baka naman talaga may basis from the past, diba? Pero ano ba yung ginawa mong efforts para hindi siya mangyari? Para ma-affirm ka na, hindi, different naman to ngayon kasi parang dati ganito. Ay, ngayon kaya naman siya. Pero just in case, ito yung gagawin ko. Yun. Kasi yung parang nagsabi ka na sa A, may B, may C, may hanggang Z. Diba? Yeah. Ang dami nang nangyari sa mind mo. Ang dami na. Pagod ka na. Tapos, diba? So, kailangan yung energy din natin, kino-conserve din natin. So, focus on what you can control lang. Oh, I love that. Okay, ito naman. Many people quietly ask themselves, pagod na ako, kaya ko pa ba? How do we know when we're emotionally exhausted rather than simply having a bad day? Kasi minsan hindi na natin ma-differentiate yun di ba? Totoo. Pag pagod tayo, end of the world na yun. Ayoko na! Pagod na ako! Magre-resign ako bukas. Di ba? Parang ano ka na, pero pagod ka lang. Oo. So, paano mo siya paano mo siya ma-differentiate? Kung pagod ka lang talaga versus dun sa gusto mo na mag-quit. Talagang Or you're mag-quit. just simply just having a bad day. Oo. So, nakakatulong dito yung lagi kasi ako, ginagawa ko, nagtitake talaga ako ng pause before akong mag-ano. So, pag nagtake ako ng pause, kung ano na-feel ko at that time, feel ko lang talaga. Kung naiiyak ako, iiyak ko talaga siya. Kung nagagalit ako, hinahayaan ko lang sarili ko magalit. Pero hindi ko naman binubuhos talaga sa masama, di ba? Kasi kailangan mo lang i-feel yung nararamdaman mo. Yun lang naman siya. Tapos after mong mag-take ng pause, doon mo malalaman yun kung talaga bang bad day lang ba to. Kasi ngayon lang naman siya nangyari eh. So from global to, yung global meaning tendency ng mga tao na gine-generalize sa lahat, di ba? Yung mga decisions nila dahil dun sa nararamdaman nila. Or incidental lang siya. So dapat laging ganun din inisip natin, is it global or incidental? So pag incidental meaning, ngayon lang to nangyari naman. Wala naman nangyari nakarang araw. Okay, so di lang okay ngayon. Nakabadip talaga yung mukha nun. Or nakabadip talaga yun. So bahala siya dyan. Bahala ka dyan. So, di ba, parang incidental lang siya. So, ihayaan ko lang sarili ko maasar or mainis or magalit, ganun. Pero malalaman mo kapag global na siya or parang something like, yung na-generalize mo siya. Kasi nakikita mo yung pattern eh. Lagi mong ginagawa or laging nangyayari ito na nahahawa na ibang areas ng life mo. Hindi lang yung mismo. May disconnect na. Hindi lang trabaho, hindi lang relationship, 'di ba? So parang medyo delikado na 'to, no? Parang nahahawa na ibang areas ng life mo. Baka maganda magsika ng consultation, no? Kaya kung hindi naman consultation, kumausap ka lang muna ng tao na trusted mo kasi minsan nakakatulong din talaga na may sounding board ka, 'di ba? So doon mo malalaman 'yon. Syempre kapag may mga dysfunctionalities na yan or yung impairment,
Yun. So, baka maganda mag-seek na kayo ng consultation kasi kailangan talaga preventive tayo pagdating sa mental health. Oo. Ako parang feeling ko, ang difference ng pagod na, yung pagod na ako, kaya ko pa ba, at saka yung simply having a bad day is, hindi ko sasabihin yung kaya ko pa ba. Pagod lang ako. Oo. Kasi yung pagod lang ako, pwede ka naman mapagod sa ginagawa mo, sa hobbies mo, sa trabaho mo. Like, normal yun eh. Oo. Na mapapagod ka talaga. Kahit passionate ka pa like, nga eh. Wala naman akong tulog. Pagod na ako. Oo. Pero gusto ko to gawin paulit-ulit. Like, I feel like you can be tired and still be inspired. Then you can take a rest and then do it again. I feel like yung pag tinatanong mo sa sarili mo na kaya ko pa ba, that's already asking yourself, you're already doubting yung nafe-feel mo about it. Or kunyari, meron ka ng emotion, like, sinasabihin mo na, para may disconnect na ako. Hindi ko na gusto tong ginagawa ko, or may disconnect na kami dito ng tao, or like, alam mo yun, I don't think you'll ever going to just spew out the words, kaya ko pa ba, if kaya mo pa eh. Oo. Kung nandun ka na sa verge na tinatanong mo na yung sarili mo na kaya ko pa ba, ibig sabihin, there's something in you already that's not sitting well. Talagang, meron ka ng pagtitiis sa ginagawa dyan. Pag napunta ka na siguro sa point na tinatanong mo na yun. At maganda na pakinggan din nila, no? Kasi Yes. pwede ka ma-burnout eh. Kasi True. kahit passionate ka, di ba? Yun yung mahirap eh. Passionate ka, napapagod ka. Pero paulit-ulit mo pinipilit yung sarili mo doon hanggang sa maubos ka. Baka mag-lead sa mas masama din. Tama. Kaya maganda yung sinabi niya. Tsaka yung na-mention natin na baka magkaroon ng impairment, na apekto na yung mga relationship mo, trabaho mo. Baka di mo na din nakikilala sarili mo pag umarap ka sa salamin, di ba? Baka maganda na din yun na, okay, sige, magte-take na ako talaga ng pause. Time. At tsaka time. Okay na naman yun. Ako I highly advise rest. Kung hindi ka talaga magpapahinga, lahat ng bagay sa buhay mo, mapapagod ka talaga. You need that time. Okay, so, meron kami ditong pastillas. Okay, tawag ko dito pastillas of truth. Pastillas of Yes. Ito yung mga questions na galing sa ating Bearbies. Are you... sabi ko na, ito namang haba. Pasabog talaga mga tao MMK. dito. Oo. I love it. Ang tatalino ng mga Bearbies ko. Love it. Okay. How much of our daily decision making is truly conscious free will versus our subconscious mind running on autopilot based on evolutionary programming and past habits? Ano, wait lang. Ano ba to? Word Carry mo salad ba ito? Okay ka lang. Grabe ka naman. Wait lang, Shock ako sa iyo Ulitin ko lang. Sige. How much of our daily decision making is truly conscious free will versus our subconscious mind running on autopilot based on evolutionary programming and past habits? Oo. So, tinatanong niya kung yun ba ay yung sa free will na may conscious decision ka versus doon sa autopilot ka lang. Tinatanong mo ko kung alin, how much? Paano mo madedect? Ang hirap naman ma-identify yung how much na yon, no? Parang, psych ka ba? So, parang free will versus determinism ang tinatanong niya. Kasi pag Sabog determinism ka. is something like Babasa ka. determined. Diba? Actually, kahit sa psychology, it's a combination of both eh. Meron kang, yes, somehow control, sense of control, conscious decision, intentional, di ba, sa mga bagay na meron ka. But at the same time, may part na deterministic based dun sa kung ano yung past experiences mo. Pero paano ko masasabi yung how much na autopilot yun? Hindi ko siya ma-identify, pero automatic yun sa atin na may mga autopilot talaga tayong ginagawa, di ba? Like, halimbawa, kapag nagda-drive ka, at some point, once natutunan mo na mag-drive, yung mga bagay doon Alam mo na, nangyari, routine. autopilot na yun. Nagiging routine siya. So at some point, yung mga conscious na ginagawa natin, kapag na-learned na siya, eventually, it becomes automatic. Habit, oo. So, it's a combination of both, di ba? Parang ang hirap sabihin yung how much, 50%. 50%. Pero parang both yon. Oo. Maybe it depends on the situation Yeah. also. And actually, nag-work naman talaga sila together. Kasi, ganoon naman talaga dapat eh. Parang may yung conscious, intentional na ginagawa mo, di ba? Kailangan talaga siya. And at the same time, parang help din yun sa brain mo na imagine mo, lahat ng gagawin mo dapat lagi intentional. So, kailangan eventually maging automatic din siya. Kasi for convenience din yun eh. Feeling Diba? ko tol taong to may decision siyang kailangan gawin. Tapos kini-question niya kung tama ba yung dinidecide Oo. niya. Or Huwag yung natin subconscious ba niya. Oo. Feeling ko talaga. Oo. Kung ang determination mo dyan ay when it comes to love ay kung iiwanan mo ba ang isang tao or not. Hindi subconscious mo yan. Diba? Oo.
baka yun sinasabi talaga ng brain mo na ayaw mo na. Kasi ano yan I feel like it's a loaded question. No? I'm pretty sure meron siyang decision na gustong Na gawin. naka-hide. Na naka-hide. Na hindi niya alam kung naka-autopilot ba siya or siya talaga yon. Alamin natin mamaya. Oo. Okay? Susunod. Next. Follow up. Follow up. Yung totoo na, huwag mo na itago dyan. Oo. Baka ina-intellectualize na yung mga nangyari, mahirap yan. Oo. Nakikipaglaban ka sa sarili mong brain. Next. Paano po ba maiwasan ang pagiging overthinker? Oo. Ito yan. Naku, hirap niyan, sis. Hirap Paano yan, ba be. maiwasan? Kahit ako, di ko rin alam niya. At some point, lahat naman tayo nag-overthink, di ba? Walang kwenta. At some point, lahat naman Walang tayo kwenta. nag-overthink, di ba? Normal naman na nag-overthink din tayo. Pero kung every decision, ino-overthink mo, syempre hindi yun ganun ka-healthy. Kaya nakakatulong dito yung ine-exercise natin yung sarili natin na mag-take ng pause. Kasi po pwedeng isa yan sa mga senyalas na ikaw ay may pagka-anxious na tao. So para mabawasan yung overthinking, babawasan lang natin na kasi imposible na completely masastop mo siya. Yeah. Kasi nag-iisip ang brain. Sa everyday na lang or daily, ang dami na po-produce na thoughts niyan. Hindi mo mahihinto ang utak na mag-isip. Part siya, so embrace natin. Kailangan lang ma-slow down. Meaning, kailangan natin mag-take ng pause, 'di ba? Para ma-evaluate natin yung experience natin, ma-evaluate natin yung nangyayari, 'di ba? Na meron ba talaga tong basihan o talagang ako lang nag-iisip nito kasi dahil nangyari sa past ko, ganyan. So kailangan talaga yung pause. Sobrang lang noon, underrated talaga nung pause kasi importante yung pause para magkaroon yung brain natin ng enough time para from doon sa pinaka part ng hindbrain natin, yung sa part ng doon. Pag nagtitake ka ng enough na time, like pause, pumupunta na napaprocess yung sa higher order thinking skills natin sa frontal area. Napaprocess natin siya. So kung ganun siya ka-technical, nangyayari yun. So pause lang talaga yan. So para mabawasan, kailangan mo mag-exercise ng sino-slow down mo yung mga bagay, nagtitake ka ng pause, ine-evaluate mo experience mo, tas yun, nakakatulong siya kasi medyo na-challenge mo naman in a way yung mga naiisip mo. Hindi ka basta nagra-ride tulad ng nasabi natin Alam mo, kanina. feeling ko kung bakit underrated ang pause. Kasi takot tayo mag-pause. Ang galing mo dyan. Di ba? Feeling ko underrated siya kasi lahat tayo may fear na kapag nag-pause tayo or we post our emotions, di ba? We post things like bad things can happen or people lose a job, lose an opportunity, lose people. Like, I think that's why it's so underrated and people don't want to do it and we just choose to get burnt out. True. Because we fear pausing. Ayaw natin mag-pause. May mga na-encounter akong ganyan. Pag nagpo-pause daw sila, ayaw nilang mag-take ng pause kasi pag mag-isa lang din sila at nag-pause sila, marami daw silang naririnig na mga bagay na Yes, hindi exactly. maganda or naiisip. Exactly. Okay, ang dami kong kausap. Pag Diba? At the same time, talagang sinet din tayo ngayon sa modern, 'di ba? Sa modern life natin ngayon, nakaset siya na kailangan mabilis. Kapag nagpo-pause ka, hindi ka productive, which is hindi totoo. Kasi ang rest is also considered as productivity. Productive. Oo. Imposible yun. Kaya ka nauubos eh. Kasi lahat bigay ka ng bigay. Anong balik sa'yo? Stress. Kailangan Sinagot? Stress. Sama Kailangan ng loob. ibabalik mo din yun sa sarili mo, di ba? By taking pause, nagsa-self-care ka din. So, nababawasan yung mga ganyan, yung overthinking kapag pinapractice mo yung slow mornings, kahit papaano, di ba? Taking pauses. And kung may marinig ka man, tulad nung sabi ko, subukan mo i-unlearn and identify yung mga naririnig ko na to, saan ba talaga nanggaling? Sa akin ba talaga to? O mamaya nakuha ko lang siya? Sa mga tao nagsasabi sa akin ng mga bagay na hindi maganda. Kasi ako na-encounter ko sa observation ko sa napakadaming nakausap ko, no, yung mga words na sobrang harsh or mataas ang self-criticism, hindi naman talaga nila boses yun eh. Hindi naman nila internal dialogue yun eh. Wala namang batang lumaki dito na galit sa sarili, di ba? Yeah. O walang batang lumaki na parang gusto niyang, alam mo, inaaway mo yung sarili mo. Yun yung mga sinasabi sa'yo ng mga tao na dapat ganito ka, dapat ganito, yung society pa. Hanggang sa na-internalize mo na siya. Akala mo boses mo yun, yung nagkikriticize Boses talaga sa'yo. ng iba yun. Pero boses yun ng ibang tao. So, kaya kapag nag-take ka ng pause, doon ka magkakaroon ng time para ma-differentiate, boses ko ba talaga to? Ito ba talaga yung gusto ko? O ito yung sinasabi sa akin ng mundo ng mga tao nag-expect sa akin ng sobra-sobra? I love Diba? that. Oh. Oh my God. Mag-pause tayo Lalim na lahat. ito. Ano, bakasyon? Beach. Game? Diba? Tara. Doon tayo next. Oo. Okay. Next.
How do you move forward with life without feeling like you're leaving your loved one behind? Ay, Move on. sabo. Move forward Move with forward. life without feeling like you're leaving your loved one behind. Feeling ko siguro. Grief yan, no? Grief. Or kung hindi naman grief, probably like, mas umaangat siguro siya na papang-iwanan yung isa. Pwedeng ganun din. Pwedeng ganun. Let's talk about both. Maganda na, yun yung ganyang feeling. So, i-ano natin yung experience niya. No? Imagine natin siya kung sino siya as a person. So, kung may feeling siya na parang nagmo-move forward siya, tapos naiiwan niya yun. Anong emotion ng dominant doon? Guilt, di ba? Guilt feelings. Kasi feeling mo parang talaga bang deserve ko yung ganitong klase ng mga experiences knowing na may naiiwan sa likod. Pwede nga buhay siya ng breadwinner, no? Yes, O pwede kapag nga. kunwari na-enjoy mo tapos yung family mo baka di mo nabibigay. Pero ito lang din siguro yung question ko para sa'yo, di ba? Parang kung nakikita mo yung sarili mo na, kasi feeling ko yung mga nagtatanong ng ganyan, mga nagbibigay yan. Ako, givers. Mga giver yung nagtatanong ng ganyan. So, maganda evaluate mo sarili mo. For the longest time, gaano mo na ba binibigay yung sarili mo dun sa pamilya mo? 'Di ba? At itong sinasabi mo na nag-move forward ka na ginagawa mo for yourself, gaano na rin ba katagal? Kasi deserve mo din naman na maibigay yung life na maganda para sa buhay mo, sa sarili mo. Yes, hindi ka dapat Oo. nagigilty doon. Hindi naman ibig sabihin na may magandang nangyari sa buhay mo, iniiwan mo na yung family mo. Kasi pwede ka naman nagbibigay ng konting support sa paraan na kaya mo. Imagine mo yung sarili mo, kailangan mong ibigay din yung ganong klaseng kasi usaping trust din to eh. Oo. Yung mga breadwinners, yung trust na makaya to ng family niya, hirap din silang ibigay. Kasi nasanay sila na sila yung gumagawa para sa kanila. So maganda na kung ikaw natutunan mong mag-step up ng game na nagawa mo halimbawa na saluhin yung ganong klaseng responsibility ng walang nagtuturo sa iyo kundi sarili mo at experience. Ano yung tingin mo dun sa experience ng mga family members mo? Meron kaya silang kakayanan tulad ng ginawa mo? Kasi kung magtitiwala ka sa kanila, baka, alam mo, ma-produce mo din yung mga family members na katulad mo din. Kailangan din nila maranasan yung mga bagay na naranasan mo din. Kailangan nila ma-encounter yung ganong klaseng hardships na naranasan mo din. But I'm not saying na kailangan magdusa sila. Magdusa sila. Oo. What I'm trying to say, kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo. Pero hayaan mo din silang matuto para sa sarili nila. Kasi deserve mo din yun. Pagmamahal din ang pagpapalaya. Diba? So, ganun siya. Kailangan natin sila, pagmamahal yun eh. Kasi kung namatay ka ngayon, tingin mo kaya nila, di ba matututo din sila mag-move forward? Pero sa mahirap na paraan, huwag mo antay mamatay ka. Di ba? Ibigay mo na. Gagalit na siya. Di ba? Sa question. Sabihin nila psychologist, di magagalito. Ako ah. Gusto ko kita maging psychologist para asaya mo kausap. Feeling ko Diba? magchichika lang tayong dalawa. Uy, meron na nga mga pasyente nagsasabi din sa akin, Mars. Di ba? Feeling ko lang, ang saya niyang kachika, ay nako, May mga magsischedule ganon, ako. may mga ganon. Sabog. Tama yun. Ang galing nun. Galing nun. I-highlight natin yan. Ang ganda. Eto. Can low self-esteem become so familiar that confidence feels uncomfortable? At one point, the self-awareness stop helping and start keeping us stuck. Is there such a thing as being too self-aware? Tatalino talaga ng mga to, no? Ano ang question niya? Sabi ko Ano, talaga. no? Oo. Kanina pa tong mga questions na to. Ang sabi niya, sorry, di ko na ano. Okay. Tama na. Basahin Loaded mo na nun. lang. Ako na. Say mo na lang. Tong pastillas Medyo na to, loaded. Loaded yung Can pastillas. low self-esteem become so familiar that confidence feels uncomfortable. Oo. Parang yung pinag-usapan namin kanina, di ba? Tapos, at what point does self-awareness stop helping and start keeping us stuck? Okay, dito muna tayo sa pinakauna. Tapos, is there such a thing as being too self-aware? Ang ganda nito. So, doon ako sa una. Pag mababa yung self-worth mo, tapos become so familiar that confidence, well, yung part ng confidence, kasi kung mababa self-esteem mo, tapos nagkakaroon ka ng konting confidence, parang feeling, hindi ka ganun ka-komportable kapag confident ka. Well, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-confident. Tama ba? Hindi ka pa rin ganun ka-confident kasi nagda-doubt ka pa rin doon sa ginagawa mo eh, di ba? So, hindi siya sa familiar, but di ka pa rin ganun ka-confident. Kasi the mere fact na kung na-question mo yon, parang ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, mababa pa rin yung self-esteem mo. Kasi yung confidence is like, hindi ka man ganun ka-sure, pero hindi yun to the point na kukwestiyonin mo pa siya ng ganun kalala, di ba? Or magsa-stop ka.
So, ibig sabihin, you have to improve pa din yung self-esteem mo. Like, tulad nung sabi natin, i-catch mo yung mga bagay na magandang nagagawa mo, kahit maliit, para ma-develop yung trust mo sa sarili mo. Kasi trust yan na kailangan mo i-build sa sarili mo na kaya mo pala kasi may mga nagagawa ka. Tapos hanggang saan, di ba, na yung self-awareness nakakasama siya kasi nagiging stuck. Ito yung mga na-encounter ko sa ibang tao na ang taas ng self-awareness to the point na nakikita nila sarili na nagsasuffer. Alam nila kung anong problema, pero hindi nila alam kung paano gagawin. Yung paano ayusin. Paano ayusin. O, diba? I think more on kung saan sila magsisimula. Yun din. Gusto nilang ayusin pero hindi nila alam yung paano ko to sisimulan. Oo. So, importante din na, yun, identify mo kung self-aware ka, so saan siya nanggagaling talaga, di ba? May minsan mahirap din kasi simulan kapag may mga involved na emotions, tapos mga important na tao, di ba, na parang ang hirap mag-decide. So, yung sinasabing too self-aware, meron bang such thing as too self-aware? I think meron naman talagang too self-aware, pero yung point na paano siya nagiging stuck, kasi wala tayong ginagawa. Masa-stuck ka lang kapag wala kang gagawin. Pero yung self-awareness na yan, power siya eh. Power siya para mabawasan din, syempre, yung mismong distress mo. Saan nanggagaling yung distress? Tao ba to? Sitwasyon ba to? Saan ba to nanggagaling sa past experiences mo ba? Diba? Yung mga ganon. Pinoyhenyo nga yun, Pinoyhenyo pala. Tao, lugar? So, oo. Importante na tanungin mo yung sarili mo, saan siya nanggagaling. So, from there, hindi lang basta aware ka, kailangan gawin mo siya. Feeling ko, ang problem din sa mga taong self-aware, ini-intellectualize yung problema. Hindi mo feel. Iniisip mo siya. May mga experiences. Overanalyzing. Yan. Oo. Ang problema, hindi laging cognitive siya pinaprocess or isip lang. Na parang problem solving siya. Ang buhay, life is meant to be experienced. Ganun din yung problema. Feel mo yung mismong problema. Okay, saan nanggagaling? Iyak mo. Baka sinusuppress mo din eh. Kasi minsan, kapag finil mo siya, mas dun mo makikita yung clarity. Ito pala siya. Pero pag pinaprocess mo lang siya na para ka nakaseparate sa katawan mo, puro utak, parang ang hirap niyang i-work out. Hindi nagkakabit yung emotion tsaka yung mismong mind. So experience mo siya. Hayaan mo yung sarili mo makaramdam ng discomfort. Pero paano po yan? Kasi pag nakaramdam ako ng discomfort, di ko alam kung anong gagawin ko or baka experience mo muna, 'di ba? So hayaan mo yung sarili mo makaramdam. No? Kasi usually ganun yung questions ng iba eh. Natatakot sila i-feel kasi di nila alam kung ano mangyari. I-feel mo muna para malaman mo kung anong next. Pero syempre, importante yung safety, ha? Kasi baka iba, finil naman, tapos di na nila alam kung anong gagawin kasi may mga harm na pala silang naiisip na gagawin. So, make sure na part ng safety ninyo, may tao kayong kakausapin kapag sobra-sobrang tindi ng emotions ninyo, someone na pinagkakatiwalaan ninyo. Ilayo nyo din syempre yung mga bagay or gamit na makakasama din sa inyo kapag meron kayong, alam mo, i-confront na feeling. Kasi hindi ko ina-assume lahat ng tao kapag nakaramdam manageable, di ba? Baka may iba dito sobrang tindi talaga ng distress. Kaya natatakot silang i-feel kasi baka may magawa silang hindi magana sa sarili nila. So, yun lang. Parang daming ano. So, mostly, to summarize it, it's okay to be self-aware but don't overanalyze. True. Like if all you need is just to feel feelings, then you go do that. Kung galit ka, magalit ka. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Sometimes it's as simple as that. It sounds hard sometimes, lalo na sa mga tao na hindi nagpapakita masyado ng emosyon na kapag umiiyak tayo, gusto natin tatago tayo. Kasi ganun din ako, I don't wanna cry in front of other people. I don't wanna show weakness. But I also realized, bakit naman ako hindi pwedeng magpakita ng weakness? Sino ba nagsabing hindi pwede? Kung naiiyak ako, and yung mga kasama ko sa paligid ko, safe naman ako, bakit ako matatakot umiyak? Pwede ako umiyak. If these are the people that make me feel safe, I'm allowed to be vulnerable. So it's okay. Parang I've also realized sometimes, it's just self-sabotaging. You overanalyze every single problem that you keep creating more. Nanganganak yung problema. Ito lang yung problema, pero sa sobrang pag-overanalyze mo, naging 5 na sila. Alam mo yun? So ngayon, talagang na-overwhelm ka. Kaya ka na-anxiety kasi all of a sudden, ang dami mo nang kailangan i-solve. Diba? Hindi mo na alam saan ka magsisimula. Sometimes, all you have to do is just scream it out, cry it out, release. True. Breathe, and bear it all. Galing! Hala nyo, ha? Galing! Media training. Charis, joke lang. Next. What's the biggest fear your mind creates? Ay. Grabe naman yun. Grabe, alam mo pa ang Miss Universe ng mga katanungan na to. I think yun yung sarili nating mga multo, di ba? Kung ano naman yung multong create mo, yun Anong mga multo mo? Ay, wala na. Parang ano naman, na-workout naman. Na-workout
naman na. May multo ba ako? Kung ano yung mga bagay na tinatakbuhan mo, yun. Kanya-kanya tayo ng multo di ba? Na kinecreate sa mind natin. So, yun. Di ko malalaman kung ano yung greatest kasi kanya-kanya yan. Iba-ibang experiences yan. Multo? Ano kayang multo ko? May multo ba ako sa life? Alam mo dati, iniisip ko yun nung nag-trend yan sa TikTok. Ano ba yung multo ko? Meron ba akong tinakbuhan or hindi nagawa basically in your life, di ba? Naisip ko, parang wala akong multo kasi okay lang naman yung mga nangyari sa akin. Masakit siya at one point. Pero I don't think kasi I'm ever gonna reach this position where I am, how I think, how I love, how I deeply care for others. If hindi ko naramdaman lahat ng mga traumatic experience na yon, yung mga moments of doubt, moments of defeat, like, I needed to really experience all of those things for me to think like this. If sasabihin kong regret ko siya or tinakbuhan ko siya, I don't think I'll be the person that I am today. Kasi parang, ang na-realize ko lang na tinuro din sa akin ng nanay ko is huwag mong tatakbuhan ng problema. Tama. Kasi ang problema will always catch up to you. So, pag nandiyan na yung problema, face it, head on. Bahala na. If kung anong mangyari, how it flows, how it goes, kung anong mangyari, face it head on. Let it be. Kasi pag tinakbuhan mo siya, it will catch up to you some other time. Nag-iipon-ipon lang siya. Sabi nga, parang ginagamit ko minsan na salita doon, yung parang naghuhukay ka ng sarili mong hukay. Oo, you're digging your own grave. Oo. Tama. Kaya, maganda, Sabog. face mo na. Kala nyo kayo lang Next. How do I support a loved one's mental health when life circumstances changed and they don't want my help anymore and chose to push me away instead? Do I still support them from afar or simply disappear and move on? Ang hirap nun, no? So, hindi mo kasi po pwedeng mabigyan ng support ang isang taong resistant at ayaw niyang magbigay ayaw niya magpatulong. So, I think kailangan sa ganyan, lalo pat mahal mo sa buhay yan, space lang. Kailangan mo lang ng konting space para ma-process din niya yung nararamdaman niya. Pwede mo siyang supportan sa malayo, tulad ng sabi mo. Pero parang ang hirap sabihin na mag-move forward ka na kagad So parang bigyan mo lang ng time. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasi na laging nandyan tayo para sa kanila. So baka kailangan talaga niya din yung proseso sa sarili niya. Minsan yun din parang hirap, ginajudge mo na parang feeling mo pinupush away ka, diba? Pero baka kailangan talaga nila ng time din sa sarili. Or kung meron kayo hidwaan, space din talaga yan. Oo. Nakakatulong yung space talaga para makita nila yung, minsan nakakatulong nga para makita nila yung mga nangyari, yung worth mo, yung naitulong ninyo sa isa't isa, or alam mo yung pain din, siguro na nagawa mo, na ma-realize din nila, etc. So, maganda na meron kayong space. Oo. Okay, speaking of space, I have a question that I just thought of. When it comes to space, when you ask for space from someone, does that come with boundaries? Do you create boundaries within the space? And what's too much space? Like pag humihingi ka ng space sa isang bag, sa isang tao, ano ba yung hinihingi mo doon? Diba? Parang ano yung meron bang certain level? Kasi minsan diba kung space, dapat boundary. Huwag tayo mag-usap, huwag tayo magkita, magkaganyan. May boundaries. Yun, oo. Diba? Oo. But what does it really mean when you ask for space? Pwedeng yun, connected siya dun sa boundaries na yun. Gusto niya makahinga. Especially kung, kunwari, may mga nangyayari talaga na sobrang, sa relationship may tatag na enmeshed. Parang, alam mo may mga relationship na parang may nararanasan yung isang partner, tapos yung nararanasan ng partner, malungkot, masaya, lahat. Pati yun, inaangkin mo yung nararamdaman niya sa mga certain situation. So to the point na parang nawawala kayo. Kasi parang nado-dominate ninyo isa't isa. Ino-own ninyo yung emotion ng isa't isa na, di ba, yung sense of individuality at some point kailangan din sa relationship. Hayaan mo siyang i-process yung nafe-feel niya, nalulungkot siya, hayaan mo lang din. Siyempre, pwede ka makaramdam ng ganun, pero not to the point na parang ikaw pa yung mas marunong sa nararamdaman niya. Yeah. Kaya baka di mo namamalayan, nagde-dictate ka na din ng kung anong dapat niyang gawin. Kasi, which is hindi natin maiiwasan kasi siyempre nagkikare ka din. Pero importante yung ganong space na hinahayaan natin sila na i-process lang siya na hindi natin din sila ginajudge. Oo. So yung ganon, I feel like kailangan ng mga tao ng
boundaries para ma-process yung nafe-feel din nila nang hindi sila ginajudge, nang wala ding shame. Kaya kapag nag-asa na ng space, baka yun yung hinihingi din talaga nila para ma-process tong thoughts, feelings sila, nang walang nangingialam muna. Hindi na-contaminate yung iniisip ko kasi nahihirapan ako eh. Tama. Oo, dahil kinoconsider ko yung mararamdaman mo, meron ako nararamdaman. Yes. Diba? And I feel that it's also for me, I believe that pag humihingi ka ng space sa isang tao, it's not a bad thing. Oo. Hindi siya because the person is pushing you away. Sometimes space is just needed to collect your thoughts, to collect yourself. Or yun, tama yung sinabi mo, para lang wala akong ibang boses marinig. Sarili ko lang yung maririnig ko. Kasi di ba minsan, I think when you say space, people tend to feel like I'm being pushed away. They don't want me anymore. Sometimes it's just to reset to recalibrate. Because you're overly stimulated. You're overwhelmed. You just need to breathe. Oh, and sana yung ganung yung mga pag-aas ng tao ng space. Huwag natin i-personalize na di na ako kailangan, di na ako mahal. Actually, pwedeng example din yun na mahal ka niya. To the point na ayaw niya na maapektuhan ka muna dito sa nararamdaman niya. Gusto niya rin i-collect muna yung thoughts nga niya before niya bitawan yung mga salita. Kasi yun yung problema eh. Kapag ayaw natin bigyan ng space yung isang tao, hindi siya okay, di nagsalitaan kayo ng hindi magaganda, di ba? Nagbatuhan na kayo, wala na naapektuhan na yung mismong communication ninyo. Kasi di niyo binigyan ng space yung isa't isa. Ilalabas sa kultura natin sinasabi, di ba, parang kapag may problema, wag mong tutulugan. Hindi yun totoo. Tulugan muna natin kung kailangan. Kasi baka pagod tayo di ba? Importante matulog din tayo para magkaroon tayo ng time na mag-isip at ma-process tong nafe-feel natin. Kasi pag di tayo totally okay, mahirap makuha yung clarity. So parang pinupush natin yung isang tao kagad na ibigay niya yung sagot ngayon na parang kailangan natin kagad na gano'n. Hindi sa lahat ng pagkakataon nag-work yun. Ganda. Kaya di ba parang care din siya kapag yung isang tao nagsabi na gusto ko muna ng space para makahinga. So wag natin i-personalize. Kung may partner kayo, sinabi gusto ko muna ng space para magpahinga. Wala na to, cool off na to, break na to. Minsan gano'n din. Diba? Pero minsan hindi. Oo. It could be both. Yeah. Pero wag yun ding pangunahan na parang, bakit? May iba ka na ba? May ganyan. Oo. Uy, dali lang, space lang eh. Diba? Wala ko lang huminga, to naman. Di ba? Gabi ka na ba? Minsan din, be understanding, keep an open mind. Huwag mo din i-dictate yung nararamdaman mo dun sa tao kasi hindi kayo pareho. Totoo. Hindi kayo pareho ng way magmahal, mag-isip. Like, you have your differences. Don't use it as a weapon. Oo. Don't weaponize it on the person. Like, if they're asking for space, maybe because they really need the space. It's really, honestly, sometimes not even about you. It's just about the person. The person just going through it. Respect, siguro. Respect boundaries. Especially when it is asked. Oh. Okay, sorry. Next. Do you believe your mind can change or shape reality? Oo naman. Nag-change yung mind naman din natin and nasa-shape din yung reality natin at some point. Meaning, reality kung paano mo na-perceive yung situation, yung environment, di ba? May tatawag na neuroplasticity. Hindi totoo yung sinasabi dati na parang kapag yung brain mo kuwari yung parang may nakita kang yung hindi magagandang mga nangyari, naiisip mo ganyan. O kaya, alam mo yun, down ka, nag-ano din siya. At some point, yung neuroplasticity, parang na-exercise yung brain natin at some point para ma-work out at ma-perceive natin yung mga bagay ng maganda. Halimbawa, kunwari may mga ginagawa tayong routine na healthy, di ba? Yung mga healthy habits, nagwo-workout tayo, magandang lifestyle, finifeed natin yung mind natin ng mga magagandang contents, sinusubukan natin mag-set ng boundaries, nasa-shape yung natin, yung brain natin into a healthier na brain para hindi natin ma-perceive ng negatively halos lahat kasi okay tayo eh. So, pwede siya. Basta ine-exercise natin yung mga bagay na nakakatulong sa brain natin. So, hindi siya yung parang nakikita mo sarili mo ngayon down, habang buhay ganyan ka na. Hindi. Depende yan sa kung paano mo tinetrain yung brain mo. Oo. May explanation pala. Oo. Okay. Next. I was diagnosed with generalized anxiety disorder and panic disorder. I neglected and suppressed my own emotion and denied myself the validation I need to acknowledge my sadness and disappoint. Any tips or message on how to handle this emotion wounds because it makes me feel lonely most of the time? Thank you. Yeah, thank you.
Yun, talagang may siya, diagnosis din. So, yung kanina na-mention namin tungkol doon sa yung mga small exercises para matutunan mo kung paano i-manage, like recognizing yung mismong mga wins mo, ganyan. And then at the same time, nag-explore ka ng mga taong very supportive din sa'yo. Tapos yung nagbibigay ng feedback tungkol sa'yo. Para na-exercise mo yung sarili mo. Tapos after mong gawin yung mga maliliit na exercises na yun, nagre-receive ka ng compliment, hinahayaan mo yung sarili mo na magkamali. Kasi nga anxious ka, di ba? Hayaan mo sarili mo magkamali. Oo. So ibig sabihin, baka sabihin naman, i-quote ako, hayaan mo sarili magkamali. So ito na po buhay ko ngayon, sira na po dahil sa'yo. Hindi ganun Ang point ko yung mga maliliit lang na na mga exercise kasi baka nililiteral ako eh. So halimbawa, mahilig ka kunwari dati mahilig kang gumawa ng arts, ganyan. Kunwari painting, ganyan. May mga tao na dahil nagkaroon sila masyado silang anxious, kailangan lagi maganda yung output, may times na hindi na nila magawa yung dati nilang ginagawa kasi kakaisip na dapat maganda to. So, hayaan mo sarili mo magkamali sa maliliit na paraan. Halimbawa tulad nun, lift mo lang yung brush, kulay ka lang, walang anything na lalabas na output dapat sa mind mo. So, yung mga ganon kasimple lang na nagkakamali ka na wala expectation. So, receive compliments, yon, hayaan mo sarili mo kahit paano magkamali. Hayaan mo lang sarili mo minsan ma-anxious, feel mo lang, tignan mo kung namatay ka ba or hindi. Di ba hindi? So yung mga ganon na parang way na i-challenge mo yung situation. O, di ba? Parang kaya naman natin. So, kailangan ito din, para safe din yung pag-explore ninyo ng experience ninyo, pwede kayo magsulat ng mga bagay na nakakatakot sa buhay ninyo. Ano yung parang fear ninyo? So, tapos i-rank mo yun ng 1 to 10. 10 yung pinaka-least na nakakatakot. 1, syempre, pinaka-nakakatakot. Tapos, isa-isahin mo yun gawin. So, increasing, di ba? So, dahil increasing siya, sa ipis, habang nabibuild yung confidence mo doon sa maliliit sa mga mabababa, di ba? More likely matatapos mo yung 1, magagawa mo siya. So, ganun mo siya. Pwede mo rin yung gawin yung na-mention ko. List ka ng mga nakakatakot na gusto mo explore. Ano yung pinaka-nakakatakot, ano yung pinaka-list. Yun, ganung exercise po pwede din siya. So, kailangan din may nag-aalalay din sa'yo. So, ganun. Feeling ko makakatulong yun sa'yo para eventually makayanan mo na siya. So, do you believe that you should face your fears? Oo naman. Pero kailangan din may alalay din, no? Oo. So, depende rin sa fear. Oo, depende rin sa fear. Baka kung ano fear yan. Nakakatakot, no? So, tsaka, syempre, continue natin yung therapy kasi knowing na may diagnosis ka, mas maganda may therapy din. Oo. May assist. Oo. Okay, next. What should I do or say to someone still overthinks things even after I've reassured him? How can I help without making their anxiety worse? Oh. So, nire-assure mo na pero na-anxious pa rin siya. So, hindi na ikaw yun, no? You're not the problem. Hindi na ikaw yung problema, yung tao na yun. Parang pwedeng hayaan mo lang din siya matuto na parang ma-workout din yun sa sarili niya. Basta alam mo sa sarili mo, ginawa mo yung makakaya mo, ni-reassure mo siya, alam niya kung saan kanya hanapin, yun yung pinakamahalaga doon. So, maging supportive ka lang sa kanya na encourage siya na maganda pwedeng pa-consult para din ma-workout yung anxiety din niya and all that. Pero hindi mo kailangan i-personalize. Yung sinasabi ko yung ino-own natin yung problema ng isang tao. Basta alam mo sa sarili mo, ginawa mo yun, okay na yun. Pwede ka mag-alala, pero hindi mo kailangan na parang i-feel na, akuin yun. Mabigat. So, yun. And there are some things kasi ikaw lang talaga makakasolve sa sarili mo. Like, kahit tulungan natin isang tao or gawin natin lahat possible things that a person can do to help someone. If they don't want to be helped, it's not gonna help. I mean, it's just, pareho tayo, lahat tayo dito matigas ang ulo. Kahit sabihin sa atin ang isang bagay na kailangan mong gawin, 99.9% of the time ba sumusunod kayo? 'Di ba? Hindi. 99.9% hindi kayo nakikinig, 'di ba? Pero ano ka pa rin? Magre-rant ka pa din. You'll go through it again. May makikinig pa rin sa'yo. But as a friend or like from another person's perspective, kapag mag-share ka naman ng advice mo sa isang tao, hindi mo naman ina-expect na susundan nila yun eh. It's more of like, this is just what I think. It may be of help to you. Then, bahala ka na kung paano mo siya i-receive. But there are some people who don't want it at all. They just want someone to listen to them. Gusto lang nila nang may makikinig sa problema nila kasi kailangan nila i-release. You don't always have to advise. Tama. Sometimes they just need listeners. And
sometimes yun din what we lack. Oo. Because we always feel na kapag nag-listen, kailangan may balik. Oo. Kaya baka maganda tanungin din para safe, no? O, Besh, makikinig ba ako sa'yo ngayon o kailangan mo ng advice? Alam mo, ganyan na yung gagawin ko. Oo. Am I a listener or a yapper today? What am I? Oo. Where do I place myself? Both. Sabi niya both. Both? Oh. So overtime pala ako today. Oo. Overtime pala. Okay. Next. Last two na to. Anong isang daily habit na malaki ang maitutulong para mabawasan ang anxiety and overthinking? That's question 1. Question 2 is, paano nadidistinguish ang stress, burnt out, at anxiety? Ang Diba, magandang may question differentiation, yun. no? Maganda yun. Oo, lecture ko pala siya, Cheres. Yes. So, para mabawasan yung anxiety, tulad ng sabi ko kanina, di ba, future focus si anxiety, di ba? Wala pa, pero nandyan na. Nandyan din yung pakiramdam na natatakot siya kasi uncertain yung situation. So, yung pinaka pwede mong gawin ay gawin mong certain yung mga sitwasyon kahit papano. Like, meron kang konting plano. 'Di ba? At enough na 'yon. Hindi naman dapat sobrang overanalyze mo yung plan. So kasi pag may clarity ka, kahit papaano nababawasan si anxiety kasi nararamdaman ng katawan mo na okay, kahit papaano in charge pa rin ako sa life Emotions ko. May nagagawa pa rin ako. So yung magplan ka kahit papaano, nakakatulong 'yon. And pangalawa pala, gawin ko ng dalawa, focus on what you can control, 'yun lang siya. Ngayon in terms of stress, burnout, and ano pa ba 'yun? Ano sabi siya? Burnt out, stress, and anxiety. Anxiety. So, magkakaiba kasi siya. Stress, generally defined siya as yung nafe-feel natin na general response to any particular situation na may stressor. Okay? Or yun, sitwasyon, magre-respond ka doon, stress siya. So, walang bagay. Kaya natatawa ako pag may naririnig ako, stress-free environment. Walang ganun. Patay ka na nun. Kasi, lahat may stress. Nasa heaven ka na pala. Oo, nasa heaven ka na pala, no? So, dalawa kasi yan. Kaya nga may dalawang classification yan. Good stress tsaka bad stress. Kapag nakakaramdam ka ng magandang bagay, stress pa rin siya kasi nagre-respond ka sa sitwasyon eh. Basta any situation na may response, o negative man yan na positive, stress yun. So, hindi porket sinasabi na stress ito, may stress ito ay negative siya. Kami sa psychologist, tinitingnan namin siya, ano ba yung, kaya nga di ba, kapag yung mga doktor nagsasabi, bawal ka ma-stress ha, pag sabing stress, hindi ibig sabihin na dapat laging masaya ka lang. Kasi pag masaya ka, pwedeng may stress din yun. Oo, yes. Oo. Lalo pa yung may mga sakit na ano, di ba? Yung heart, mabilis yung pulso. Oo. Kaya importante talaga na alam natin kung ano ibig sabihin ng stress din. Kasi baka masyado naman tayo nagfo-focus na pag stress, negative kagad siya. Hindi positive din siya. May positive. At kailangan din natin ng moderate level of stress para makapag-function tayo. So, yun. Ganun pala yun. Kasi yung yung health app ko, Oo. may ganun. Moderate stress, low stress. In fairness ngayon naiintindihan ko na. So, nadedetect niya pala yung pagtaas ng mga pulso mo, yung everything. Doon niya nade-determine kung yung katawan mo is under a lot of stress. Even if wala ka naman ginagawang anything stressful, it's just your body responding to things. Now I understand. Stress. So, pag positive yan, may sahod na, stress din yun, pero positive. Diba? Yun. 'Di ba? Makita mo yung bet mo, crush mo, stress din siya, pero positive. Meralco Bill. Pasabog yung stress na yun. Distress, yun. Negative stress stress. yun. Distress. Distress diba? yun eh. Distress. So, use stress pag positive, distress kapag negative stress. Ayun. So, yung burnout naman, very different siya. When you say burnout, may tatlo tayong classification dyan. Commonly, kinukuha ko tong definition from WHO, World Health Organization, connected sa trabaho. So, kapag kunwari meron tayong mental distance or nilalayo na natin yung mind natin sa sitwasyon na yon, isang sign yun ng burnout. Kunwari sa trabaho, kakalagin mo pa lang, pero kinakount mo na, ilang oras na lang ako dito sa trabaho. Shit. Diba? Shit. Mental distance sa trabaho. Ano kaya oras pa? So, pangalawa, inefficiency. Kung dati-dati nagagawa mo yung mga bagay ng mabilis, di ba? Nagagawa mo siya kagad. Ngayon, parang 9 hours na, hindi mo pa rin tapos. Yung mga dating pang 2 oras lang. Hindi ka na ganun ka-efficient. Pagdating na sa ginagawa mo. Pangatlo, demotivation. You're dragging yourself going to work o kaya school. So, hinihila mo na talaga parang, ay, Monday na naman. Yung ganon. So, demotivated ka na. Tapos nakikita mo pa mga sungot, mas lalo ka pang na-demotivate. Diba? Pag So, nakita mo yung buka ng boss mo, parang, please, ganon. So, burnout. Tapos na nafe-feel nun, ganon. Yung sobrang down ka, yung pagod na hanggang kaluluwa.
tapos mabagal kang kumilos. Usually kapag highly anxious o kaya stressful situation, mabilis ka, na anxious ka, aligaga. Kita mo yung difference, diba? Aligaga kapag sobrang highly stressful na situation. Pag burnout, parang tamad na tamad. Ayaw mo na. Parang may sakit. Oo. Pero different siya sa depression. Kasi ang depression, although parang minsan mafe-feel mo na baka depression na to. Kasi may sabi ko kanina, demotivated, di ba? Very different siya eh. Kasi ang depression minsan kahit wala ka, ang burnout, pag wala ka dun sa sitwasyon na nagkukos nun ng burnout, bumubuta yung lagay mo. Kaya iba sinasabi, resign. Pero wag nun. Di ba pagka-resign na wala na. So, pero sa depression kasi, kahit wala ka na dun sa situation, may times na nandun pa rin yung feeling. At malalim yun. Kaya maganda magpa-psychologist kayo or psychiatrist para ma-identify. Pero generally, ganun yung itsura ng burnout. Pag naman, anxiety, na-describe na namin siya kanina, di ba? Yung pwedeng may mga worst case scenarios, mabilis yung tibok ng puso, yung overthinking mo, hindi lang simpleng overthink, worrying too much, yung thinking that there's something terrible might happen kahit wala naman. Ganyan, iniiwasan mo na yung mga situation na magpaparamdam sa'yo na na-anxious ka, kaya hindi ka na nagiging functional. Kahit yung mga basic na mga pwedeng gawin, hindi mo na rin nagagawa. At marami pang iba. Kasi syempre, DSM na yun eh. Pag kinikilig ka, good stress ba yun? Good Bad stress, eustress yun. Kasi kinikilig ka, di ba? So pagka mabilis yung tibok ng puso, good stress yun kapag kinikilig ka. Kaya malalaman mo kung kung okay siya na stress o hindi, depende dun sa outcome. At depende dun sa perception mo. So kapag nakaramdam ka ng saya, gumaan, good stress siya. Pero kapag too much din, hindi rin okay, ha? Watch out din natin. Sobrang kinikilig. Bad daw yun. Kasi may times may mga tao, di ba, parang masyado tayo nagfo-focus lagi sa positive emotions. Na feeling natin yun lang dapat ang focus natin. There's no such thing as bad emotions. Kahit negative yan, okay yan. Minsan nga, ang positive emotion, di naman automatic na maganda yung outcome eh. Isipin mo kailan ka nauuto. Lagi. Kapag masaya ka, di ba? Joke lang. So, hindi laging okay na kapag masaya ka, Ay, oo nga, okay yung outcome, di ba? Oo nga, no? Kailan ka nagiging impulsive? Pag masaya ka rin. Hindi porket masaya ang emotion na yun, yun yung laging hinahype. O kunwari kapag may mga negative tayong nararanasan, okay na feel din natin negative emotions kasi nade-develop yung resilience natin. Kaya hindi pwede laging take positive lang. Kasi yung muscle ng resiliency, dun yun sa negative experiences kung minsan at inaalaw mo yung sarili mong ma-encounter siya. Kasi problem-solving activity, lalabas lang yun kapag sa negative. Nakaka-stimulate ng brain. Oo. O di ba ang dami natin natutunan? Fairness, dapat ng notes ako talaga. Oo. Okay, eto na. Okay, may second to the last question. If someone has spent years putting everyone else first, how do they begin choosing themselves without being selfish? Ang hirap. Ang hirap kasi magigilty ka nga tulad nung sabi natin, di ba? So, sa pinakakaya mo lang munang gawin, yung pinaka-realistic na pwedeng gawin ng isang taong giver, di ba? Yung parang breadwinner, ganyan. Pwede ka mag-start dun sa pinakakaya mo lang na ibibigay mo sa sarili mo. Oo. Siyempre, magigilty ka pa rin. Imposibleng hindi ka magigilty dyan. Magsa-self-care ka nga lang, magigilty ka eh. Pupunta ka sa restaurant na ngayon mo lang nakita, gusto mong mag-try. Isipin mo, ito ba bibilhin ko? O bibilhin ko na lang yung parang medyo mas mura para kasama sila. Oh, mga ganyan. Kala nyo, di ko alam yan. Ganyan yung mga sakit ng mga inuuna lagi iba. So, itry mo pa rin yung mga bagay na gusto mong itry for once kasi kailangan mo din itatak sa isip mo, for the longest time, lagi ka naman nagbibigay ng help. Yung isang araw na yon, Bigay mo na sa sarili mo. Ibigay mo sa sarili mo. Ngayon lang to. Years mo ginagawa yan. Isang araw lang versus sa isang araw. Hindi mo masama, di ba? Not bad. Hindi ka masamang tao na inuuna yung sarili at hindi ka selfish. So, kailangan, hayaan mo lang din na magkaroon ka ng ganung klaseng feeling, guilt feelings. Normal naman yun. Eventually, magdi-dissipate or mababawasan din naman siya kapag medyo nasanay ka. Kailangan binabalanse siya. Ano pa example nun? May mga bagay ka bang gustong i-explore ng tagal-tagal mo nang gustong gawin, pero hindi mo ginagawa kasi kinukonsider mo yung nararamdaman nila, di ba? So, pwede mo yung subukan na ngayon, yung kaya mo lang, di ba? Kung feeling mo kasi masyado ka nakafocus sa finances, kasi yun yung lagi mo sinusupport, edi mag-start ka ng mga bagay na gusto mong gawin, pero hindi masyadong mahal. So, may guilt feelings man, pero at least nakikita mo, hindi mo masyadong mahal, okay lang. Hanggang sa eventually, nagagawa mo nang gawin yung mga mas malalaking decisions, mga mas malalaking bagay, ganyan. Subukan mo na ding i-work out yung mismong space mo. O kaya parang alam mo yung sinusubukan mo na din establish yung boundaries. Kung dati-dati laging halimbawa, ate o kuya, ganito, ganyan. Ngayon, susubukan mo na din sa kanila na, kaya mo yan.
Oo. Tingin mo anong magandang pwedeng gawin. So, pinagde-decide mo na din sila. Kasi na-encounter ko dyan sa mga givers, saka breadwinner, kahit yung mga maliliit na sitwasyon sa buhay nila, sila pa din nagde-decide. Hayaan mo yung mga kapatid mo, pamilya mo na mag-decide. Kahit sa maliliit na bagay na yun, yung mga ganun desisyon, okay? So, yung ganang example, kailangan slowly, binibitawan mo na. Oo. Unti-unti. Detach. O, i-detach ng konti. Oo. So, pero nandun pa rin naman yung connection. Pero yung tiwala, yung binibuild mo sa kanila. Kumbaga parang ginugroom mo sila na i-workout yung life na meron sila habang ginagawa mo din sa sarili mo. I feel that it's not selfish Oo. to do that. Diba? Parang it's not a disservice to anyone. It's actually a disservice to yourself. Kasi if uunahin mo lagi ibang tao tapos wala matitira sa'yo, sino bang kawawa doon? Oo. Diba parang okay, masaya lahat ng buong pamilya mo, buong angkan mo masaya. Tapos ikaw uwi ka sa buhay, ayaw mo na. Pag uuwi ka sa bahay, parang bakit walang growth? Wala akong nafe-feel. Hindi ko nakikita yung pinaghihirapan ko. Yung sweldo, gumaganon lang. Dumadaan lang. Dumadaan lang. Kaya parang kailangan talaga little bit, it's not bad to spoil yourself from time to time. Yeah. It's okay to prioritize yourself from time to time. You're not a bad person. You're not a bad son, a bad daughter, a bad wife, a bad mother, or a bad dad. It's more of like, gusto mo lang din mag-iwan Oo. sa sarili mo. It's not, hindi mo yun, wala sa pamilya mo or sa kahit sino mang nakikinabang sa'yo ang, hindi yun mababawas sa kanila. Tsaka, ayaw mo sila i-resent. Ayaw mo dumating yung time na sa kanila ka na magalit kasi naubos ka na, binigay mo na lahat eh. Oo. Tapos pag time mo na, okay na sila sa mga buhay nila, graduate na, maganda na yung mga life. Tapos ikaw parang, di ka pa nakapag-travel, di ka pa nakabili ng bag na gusto mo, hindi ka nakabili. Ang dami mong hindi nagawa. Kahit simpleng mga bagay. Diba? So, you have to really leave something for yourself all the time. Ganda. Okay, last question ko na to sa'yo. How can a person know if they need therapy? Yun, lagi ko nakikita, grabe yung ano ko, no? Ganyan ito yung sagot ko. Yung excitement. Well, malalaman mo yan kapag, siyempre kahit mawala ka lang sa balanse, pwede ka naman magpa-therapy. Hindi naman kasi kailangan dapat na sobrang lala. O bago ka pumunta sa psychologist, maganda nga na medyo preventive tayo. Diba, kuwari medyo napapansin mo lang nawawala ka sa balanse, di ka nakapag-function. Kahit ganun kasimple yung lumapit kayo kasi hindi naman necessary na kailangan yung hindi ka na makapag-function or may naiisip ka ng mga bagay na sana bukas wala na ako. Diba? Huwag mo antayin yung ganung klaseng sitwasyon. So, dapat preventive tayo when it comes to mental health. So, at mas okay yon. At saka pag pumunta ka sa psychologist, hindi naman kailangan i-diagnose ka. Part din ng therapy, halimbawa yung ano ba yung gagawin mo sa life? Like, halimbawa, yung meaning, yung purpose, okay ba tong career ko na to? Ano kaya yung mas makakatulong sa akin na decision pagdating sa ganitong bagay? Ganon din yung therapy. So, hindi lang siya nakafocus lagi sa diagnosis, pati sa relationship, sa career, sa kahit na ano, makakatulong din siya. Kasi makakatulong yan sa clarity mo pagdating sa life. So, lumapit kayo kapag feeling ninyo, medyo nawawala ka na talaga sa balanse. Pero, wag mag-abang na malala na din. Kung malalaman, okay lang yun, may pag-asa pa rin naman. So, sana lang preventive tayo. Thank you so much. Thank Thank you you for your din. time, for sharing your heart, your knowledge, and everything. Thank you very much. Thank I think you ang dami din. naming natutunan sa'yo today. Oh. Thank Sobrang you, thank saya you. nitong live podcast Kaya na to. nga this is so interesting, no? Plus, pag ang ganda talaga to watch people's Oo. reactions. For me, we have to do this more often talaga. Yes. Oo, yes. No? Anyway, thank you so much. Thank you. Ang dami ko natutunan sa'yo. Papa-therapy na ako actually. Parang kailangan ko na. Para sa mga pinag-usapan natin, medyo tamang-tama din ako. But anyway, I hope you guys enjoyed this episode and I'll see you on the next one. Bye! Catch the new episodes of the Bear Doll Podcast every Monday and Thursday on Spotify. And every Tuesday and Friday on our YouTube channel.